Ngayong linggo sa Mabuting Balita, maririnig natin sa Jesus na umahon sa bundok at itinuro sa kanyang mga alagad ang landas ng tunay na kaligayahan. Hindi ito ordinaryong konsepto ng kaligayahan na iniaalok ng sanlibutan. Para kay Jesus, ang mga mapapalad ay hindi ang mayaman, makapangyarihan at matagumpay sa paningin ng lipunan, kundi ang mga aba, ang mga nakakapis, ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, ang mga mapagpakumbaba, ang mga mahabagin, ang mga may malinis ang puso, ang mga gumagawa ng daan para sa ikapagkakasundo at para sa mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita ng mga Beatitudes na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabatay sa panlabas na tagumpay, kundi sa malalim na ugnayan sa Diyos. Sa bawat Beatitude, binabaliktad ni Jesus ang karaniwang pamantayan ng mundo. Ang mga aba ay mapalad sapagkat kinikilala nila na ang Diyos ang kanilang tunay na yaman. Ang nakahapis ay mapalad sapagkat sa gitna ng kanilang sakit, may pag-asa na dulot ang Diyos. Ang mapagpakumbaba ay mapalad sapagkat sila ang tunay na malakas sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nito, tinuturuan tayo ni Jesus na ang kababaang loob, pagtitiwala at ang kahandaang magmahal kahit nasasaktan ay tanda ng tunay na pananampalataya. Ang mga Beatitudes ay hindi lamang pangako kundi paanyaya. Inaanyayahan tayong mamuhay ayon sa mga pagpapahalagang ito sa ating araw-araw na buhay. Maging mahabagin sa ating kapwa, maging tapat at malinis ang puso, magsikap para sa kapayapaan, at maging handang magtiis para sa mabuti at tama. Totoong mahirap ang mga landas na ito, ngunit ipinangako na Jesus na ang mga sumusunod dito ay may bahagi sa kaharian ng langit. Ang kaligayahang iniaalok niya ay hindi panandalian, kundi tunay at walang hanggan. Sa huli, pinapaalala sa atin ang mabuting balita ngayon na ang kabanalan ay hindi hiwalay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga Beatitudes, ang larawan mismo ng buhay ni Jesus, mapagpakumbaba, mahabagin, mapagbigay, at tapat hanggang sa wakas. Kung nais nating tunay na maging mapalad, inaanyayahan tayong tularan si Kristo at hayaan ng kanyang salita na hubugin ang ating isip, puso at pagkilo. Sa ganito ang paraan, kahit sa gitna ng hirap at pagsubo, mararanasan natin ang tunay na kagalakan na nagmumula sa Diyos at hindi sa tao.